Wika niya nang makalapit siya rito. Magluto ka ng champurado. Gustong gusto yun ni Ralph, hindi ba? Opo. Umayo na lamang siya. Malay ba niya sa hilig kainin ng lalaking iyon bukod sa espesyal adobo umano ni Lola Tansy? Magluto ka ng champurado para pagdating niya mamaya ay makapagmerienda siya. Wala siyang ideya kung may balak si Ralph na umuwi ng maaga. Sabado ng araw na iyon, wala dapat itong pasok dahil hanggang Biyernes lang bukas ang main office ng kumpanya nito. Pero maliban niya sa mga balaki nito sa buhay. Ganun pa man, kailangan pa rin niyang magluto ng champurado. Maano naman, makakakain rin naman. Isang bahagi ng isip niya. Oo nga naman, malaki naman ang sahod niya, kaya kahit hindi kasali sa job description niya ang pagluluto, ay walang kaso sa kanya na patulan iyon. Ang masarap na halimuyak ng tsokolate ang sumalubong kay Ralph pag uwi niya. Something smelled good and he could almost guess what it was. Ganoong-ganoon ang amoy ng hangin sa bahay nila nung malakas pa si Lola Tansy at dumarating siya galing sa eskwelahan. Nakapagluto ang lola niya? Imposible yata. Sinundan niya ang mabangong amoy at dinala siya noon sa kusina. He almost expected to see his grandmother standing over the stove, pero hindi figura ng isang matanda ang tumambad sa paningin niya, kundi ng isang babaeng nasa kasibulan ng pagdadalaga. Nakataas ang buhok nito na naiipitan ng clamp. Nakatalikod dito sa kanya, kaya ang unang napansin niya ay ang makinis at maputing batok nito. Bigla siya nakaramdam ng pagnanais na dampian ng halik ang mga batok na iyon. Magnais ka na rin dapat na sampalin ang pisngi mo, aniya sa sarili. Nasaan si Lola? Tanong niya, may paghamon sa tinig niya. Bakit pagluluto ang inaatupag mo at hindi ang alaga mo? Nais niya ay parating sa kausap. Ay kabayong bungal, sigaw ni Bea na napatalon pa. Nasa akto pa naman nito nang titikman ang niluluto nito. Dahil nagulat ay tumalisik ang laman ng sandok. Napaso siguro ito dahil ilang maanghang na salita ang nanula sa mga labi nito bago ito bumaling sa kanya. He almost burst out laughing. Kung hindi lamang niya naisip sa huling sandali na baka maging mitsa ng pagliligo niya ng laman ng kasirola ang pagtawa niya, ay baka nga napahalakak na siya. Walang korte o hukom ang kokondena sa kanya ng sakali. Katawa-tawa naman kasi talaga ang itsura nito. Para itong nangungud sa tsokolate. Ang magkabilang pisngi nito ay may mga mansya niyon, pati ang uso nito. Hindi rin siguro ito kokondenahin ng korte kung bigla siya nitong susugurin ng itak. Mahal pa niya ang kanyang ulo at iba pang parte ng kanyang katawan, kaya agad niyang sinikil ang pagtawang nakaamba na sanang humagalpos sa kanyang lalamunan. Sorry, minabuti niyang humingin dispensa. Huwag mong alalahanin yon. Muntik lang naman akong malapnos ang uso. Pati ang kalahati ng mukha ko dahil sa'yo. Walang problema. Hindi lang nag-uumapaw kundi bumabaha ng sarkasmo ang tinig nito. Sorry, hindi ko sinasadya. Wika nito. Pero, bakit ba kasi ikaw nagluluto? Hindi naman cook ang inaplayan mo ah. Nasaan ang alago mo? Parang hindi ko alam na hindi nga cook ang posisyong inalok na sa akin. Ganti nito. Pero ang mismong alaga ko na naroon sa sala at panay ang tawa sa panonood ng lumang pelikula ni Dolphy at Panchito ang naggugumimit na nangungulit at nagbablackmail sa akin na magluto. True enough, he heard the sound of laughter. Mukhang aliw na aliw nga ng lola niya sa kung anumang pinapanood nito. Bakit ka niya pinilit magluto? Para daw may memeryendahin ka. Ano pa? At kinonsinti mo naman ang paglalakwat siya ng isip niya? Para kasing mas tamang hayaan ko na lang siya. Masyado siyang mapilit. Isa pa, kahit naman maipaintindi ko sa kanya na mali ang inaakala niya, mamaya-maya lang ay mawawala na naman iyon sa alaala niya. Mukhang determinado siyang isipin na ako si Rose at kahit anong paliwanag ko ay hindi yun magkakatagos-tagos sa kanyang diwa. What's so special about her relationship with that woman anyway? There, she did it. Nagawa na ni Bea na usasain si Ralph. Halatang nagulat ito sa tanong niya. Hindi sa gusto kong makasagap ng chismis. I just need to know. Mabilis sa dugtong niya. Bakit?
Inulit-ulit ko na sa'yo, hindi ba? Para maintindihan ko man lang kung bakit masyadong natanim sa isip ni Lola Tansy. Ang tungkol kay Rose, she must be fond of her for her to think I'm that woman. I already told you, Rose. Rose was good to her. Okay ang samahan nila. Ano pa bang dapat kong sabihin? Nasaan na siya ngayon? Nasa ibang bansa na. What happened? Bakit kayo naghiwalay? Nakaalpas na sa bibig niya ang katanungang iyon bago niya nawari na nag-aalalaboy abunda na siya. Hindi lang kami nagkasundo. That's all you need to know. I've moved on. She was moved on. Mukhang si Lola na nga lang ang hindi nakaka-move on. You were happy with her, weren't you? Kay Lola? Pinaikot niya ang kanyang mga mata. Siyempre kay Rose. Hindi agad sumagot ito. We were happy, yes. Maya-maya ay sagot nito. As happy as two people in love could get. Pero nagwakas din naman ang lahat, hindi ba? Tumangutang mo siya. Unti-unti nakakabuo ng isang teorya kung bakit parang nagkaroon ng fixation si Lola Tansy kay Rose. Could it be that it was not the woman she was fond of? Instead, the old woman could be thinking of her grandson's apparent happiness at the time he and Rose were together. Wala siyang malalim na kaalaman sa mga ganoong bagay. May psychology subject siya nang kinuha kasama sa pag-aaral niya ng caregiving, pero hindi sapat iyon para masabing dalubhasa siya. Ang kaya lamang niyang buuin ay ang mga teorya at haka-hakang may kaunting basehan sa napag-aaralan niya. Oh, andyan na palang asawa mo. Sabay silang napabaling ni Ralph sa nagsalita. Sabay rin silang napabuntong hininga. Here we go again. Ang tila ipapahawatig ng pagtatama ng kanilang mga paningin. Natitiyak ko na magugustuhan mo ang merienda. Anong matanda? Ipinagluto ka ng asawa mo ng paborito mo. Abay, madaling turuan yan. Ang bilis lang niyang natutuhan ng tamang timplang alam kung gustong gusto mo. Pagbibida ni Lola Tansy. Maswerte ka riyan kay Rosa po. Lola, hindi po siya si Rose. Bea ang pangalan niya at hindi ko siya asawa, kundi tagapag-alaga niyo. Bigla-bigla ang pagsasalita ni Ralph na animo hindi na ito makatiis. As usual, Lola Tansy looked stricken. Daig pa nito ang sinabihan nito isang lalaki at hindi babae na katulad ng inaakala at ipinagpapalagay nito sa loob ng 7 taon. Bakit ba pilit mo akong pinaglololo ko? Galit ng wika nito. Ako ay mabait na tao, pero wag mo akong gagalitin, bata ka. Lola, inagaw nito ang sandok na hawak niya at ibinato iyon kay Ralph. Nakailag ang binata pero halatang nagulat ito sa ginawa ng lola nito. Sige, ipagpilitan mo pa. Pabulong pero paano sasabi niya? You'd rather let her go on living in a fool's world? Tanong nito. May tamang lugar at panahon para sa lahat. Obviously, sablay ang timing mo. Sagot niya. Ano bang alingas-ngas yan? Saway sa kanila ni Lola Tansy. Nag-aaway ba kayo mag-asawa, ha? Hindi po. Si Ralph ang sumagot. Kaunting diskusyon lang po. Oo nga po, La. Normal lang yan, hindi ba? Sambot niya. O siya, ayusin niyo yan ng ora mismo. Hindi dapat pinatatagal na mag-asawang pagkahagalit. Sige po, maghahain na ako ng merienda. Gusto niyo ba? Tanong niya. Sige, madaling pakainin ito dahil may gana naman ito. Nakakatuwa rin panoorin si Ralph. Walang magsasabi na hindi nga yan ito paborito ang champurado. This tastes almost as great as what you used to make, Lola. Sabi nito kay Lola Tansy. Natural. Ako ang nagturo ng recipe niyan kay Rose. Pero madali siyang matuto. Maswerte ka talaga sa kanya. Talaga, Lola? The best ang isang yan. Mabuti na lamang at nanunok na niya ang champurado na naisubo niya bago magsalita si Ralph. Kung hindi, malamang inaibugan niya iyon dito o hindi kaya ay kay Lola Tansy. Iyan ang gusto ko marinig sa iyo, Apo. Nakangiting sabi ni Lola Tansy. Halatang tuwang-tuwa ito. Mabuti naman at inamin mong maswerte ka sa kanya. Bumaling ito sa kanya. Narinig mo yon, Rose, ha? Opo, La.
sabi na lamang niya. Maya-maya pa ay umayaw na ito sa pagkain. Sasamahan dapat niya ito sa kwarto nito pero tumanggi ito. Sa halip ay pinatawag nito si Choleng para mag-asikaso rito. Si Ralph raw ang aasikasuhin niya. Utos na hindi mababali ang ibinabadya ng himig nito kaya hindi na siya humirit. Hindi pa tapos sa pagkain si Ralph kaya hindi na rin muna siya tumayo mula sa hapagkainan. "Do you think she's getting worse?" tanong nito. "Wala ako sa posisyon para sagutin ang tanong mo. Hindi ako doktor. Ano bang sabi ng doktor niya?" Alam niya na regular na nagpapacheck up sa doktor si Lola Tansy. Hindi rin niya tahasang masabi. Mahirap daw ma-quantify ang mga ganyang bagay. Kalokohan. Ikaw, anong naobserbahan mo kay Lola nitong mga nagdaang araw? Iyong totoo ha? Parang hindi naman. Let's just hope na maging mabagal ang progress ng sakit niya. I'm worried about her. Inalapag nito ang mangkok at ang kutsara nito. Parang nawala na ito ng gana. That's understandable. Bumuntong hininga ito. Mukhang aburido ito. She's all I have, you know. Saad nito. Siya nagpalaki sa'yo, hindi ba? Sabi niya. Alam niya iyon dahil na rin sa kadaldalan ni Choleng. Tumango ito. She gave me the time my parents were never able to give me. Kaya nga mahirap para sa akin na harapin ang masaklap na katotohanan na posibleng hindi nito maituloy ang sasabihin. Pero sapat na ang paggagargal ng tinig nito para mauhanuhan niya kung ano ang tinutukoy nito. Isa pa, hindi naman siya sobrang engot para hindi mawari ang tinutumbok nito. Hindi niya sinadya o pinag-isipan ang ikinilos niya. She just instinctively reached for his hand. She meant to comfort him. Ilang kamay na ba ang nahawakan niya ng ganoon? Sa klase ng trabaho niya ay hindi nawawala ang mga ganoong pangyayari. Kung bibigyan nga siguro siya ng piso sa bawat pagkakataong gagawin niya iyon, ay makakabili siya ng pang-load niya para sa isang linggo. Pero iba ang epekto sa kanya ng paghawak niya sa kamay ni Ralph kung ikukumpara sa iba pang mga kamay na nahawakan niya. Doon sa iba ay hindi naman siya nanginginig at parang bigla ay napapasma o nakaambang atakihin ng epilepsy. Hindi rin siya parang naaakit na patagalin pa ang pagkakadaop ng kanilang mga kamay. Ano ba? Pagkainis sa kanyang sarili ang nagtulak sa kanya na bitawan ang kamay nito. Napaka-unprofessional mo, Ale. Para makaramdam ka ng ganyan. Inihilamos naman ni Ralph ang isang kamay nito sa mukha nito. Halatang bagabag na bagabag ang kalooban nito. Ngalingaling aluin niya ito ulit. How easy it was for her to cuddle his head to her bosom. Che, pakadal-kadal ka pa riyan. Umayos siya ng upo. Sukat i-super glue niya ang pag-upo niya sa silya ay gagawin niya huwag lamang niyang masunod ang udyok ng pasaway na kalooban niya. She likes you. Mabuti naman at nakasundo mo siya, sabi ni Ralph. I've heard horror stories from my friends regarding how difficult it is sometimes to find a suitable caregiver for an ailing and elderly relative. Madali naman pakisamahan si Lola Tansy. May ibang matatanda na mahirap ispilingin. Siya, maliban sa pag-iit niya na ako si Rose, ay hindi naman siya nangungulit. Let's be thankful for that. Maging makulit na siya hanggang gusto niya. Basta lang humaba ang buhay niya. Nito. Napatunayan niya sa sinabi nitong iyon ang malalim na pagmamahal na iniuukol nito para sa lola nito. Tama lang siguro na nakaramdam ito ng ganoon. After all, the old woman took care of him. Pero sa tingin niya ay mas malalim ang affection nito kaysa sa iba pang nasa kapareho nitong sitwasyon. Maybe he just loved a lot deeper. Hindi niya maiiwasang isipin na paano nga kaya ito nagmahal ng asawa. It's not something you should concern yourself about, aniya sa sarili. Dahil kasintiyak ng pagkakalbo ng kagubatan ng Pilipinas ang hindi pagkakaroon ng pagtingin sa kanya ni Ralph. And it was not as if she wanted him to have feelings for her. Ano bang gagawin niya dito?
sunggapan, igapos at pagsuotin ng helmet para hindi mauntog at matauhan. Ano pa? Humirit na naman ang pasaway na bahagi ng kanyang pagkatao. Ikaw siguro ang dapat igapos at paghahampasin ng 2x2. Ganti naman ang pagkatao niyang nasa tama at matuwid na landas. Pinagmasdan niya si Ralph. He was not bad to look at. Not bad at all. Natitiyak niyang marami ang babae naghahabol dito. Pwes, tumagdi-tabi ka at baka masagasaan ka nila. Hindi ka naman talaga dapat humarahara. Bakit ba kasi ngayon pa napili ng kanyang puso na maging pasaway? Kanina pa pinagmamasdan ni Ralph si Bea. Pinapakain nito ang lola niya. He couldn't help but be touched by the concern she was showing Lola Tansy. Maituturing na biyaya na ng unang tagapag-alaga na nakuha niya ay nakasundo agad ang lola niya. Ang sabi ni Bea ay dahil mabait daw si Lola Tansy. But he knew better. Kung mabait ang lola niya, mabait din si Bea kaya nagkakasundo mga ito. Dapat ay kanina pa siyang umalis. Tapos na siyang mag-agahan na nitong mga nagdaang araw ay pinipili talaga niyang gawin na kasalo ang lola niya at si Bea. And lately, he seemed to be taking his time having breakfast. Hindi kagaya dati na masayaran lamang ng mainit na kapensik mura niya ay sapat na para sa kanya at magkukumahog na siyang umalis. Pinunasan ni Bea ng napkin ang bibig ni Lola Tansy. Ngumiti naman dito ang lola niya. Napakabuti mo sa akin, sabi nito. May nangingilid pang mga luha sa mga mata nito. Asus si Lola, feeling best actress ang dating. Trabaho ko nga ho ito kaya dapat lamang napagbutihan ko. Pakantsaw na wika ni Bea. Isa na naman iyong katangian nito na maidadagdag sa listahan na bubuo sa isip niya. He wasn't even aware until recently that he was complying a list of her endearing traits. Tama na nga yan. He hated the thought. Agad na pinalis niya sa kanyang isip ang tungkol doon. Nagkunwari siyang hindi niya napansin ang mga katangiang kumikiliti na naman sa kanya. Think of Manette. Nakakahiya siguro siya o masasabi yatang isa siyang hinayupak na talipandas. Dahil parang bigla ay gusto na niyang sabihan si Manette na who. Napailing siya. Hindi naman siguro nakapagtatakang pagpapansamantala siyang magkaka-amnesia sa mga bagay na may kinalaman sa dalaga. Ilang araw din niyang ipinagluluksa ang pakikipagkalas nito sa kanya. He must have loved her for him to feel so rotten when they broke up. At malamang na nag-iinarte lamang ang mga katakot-takot na nayurakan niyang pride kaya hindi siya gumagawa ng kahit anong paraan para magkabalikan sila. You don't have time for me. Iyon ang rason umano sa pagkakalas nito sa kanya. Sa ngayon ay malabang mamaryaduhan iyon kaya bakit hindi ito susuyuin gayong alam niya na mauulit at mauulit din lang ang pag-aaway nila. At mahal mo kamo siya sa lagay niyan? Tuya ng isang bahagi ng kanyang isip. Masyadong natutok ang atensyon niya sa iniisip niya kaya nagulat siya nang makita niyang nakatayo si Bea sa harap niya. May kailangan ka? Tanong niya. Kailangan kitang halikan. Ha? Utos si Lola. Kanina pa siya nangungulit. Hindi rin niya nakikitang nilalambing kita. I'll give you a kiss if it's alright with you. Kung hindi, maghapon niya akong kukulitin. Kahit smack lang. Gusto niyang matawa. That was the first. Noon lang yata may babaeng nagpaalam sa kanya na hahalikan siya nito. Kalimitan ay siya na hahalik o kung ang babae man ang gumagawa niyon ay hindi na ito nagpapaalam sa kanya. Basta na lamang siya hinahalikan. Ano na? Pinandilatan siya nito. Matanda na si Lola. Huwag mong paghintayin ng matagal. He found her cute when she did that. At cute din yata siyang sapukin dahil sa iniisip niyang yon. Go ahead. He puckered his lips. Hindi naman ito nag-aksaya ng panahon. Faster than a speeding bullet, yata ang ginawa nitong paghalik sa kanya. Parang hindi sumayad ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya. Sinapo niya ang likod ng ulo nito bago nito nagawang lumayo. And then he found himself really kissing her.
Kay sarap halikan ng mga labi nito. Parang ayaw na niyang tumigil sa ginagawa. Nakakagulat ang reaksyon niyang iyon dahil sa dami ng mga labing na halikan niya ay nun lamang siya nakadama ng ganoon. What was so different about those lips anyway? Kagaya ng isang nagising sa panaginip, kagyat na binitawan niya si Bea. Anong kahinga ng sumapi sa kanya para gawin niya iyon? Iyan ang halik, wika ni Lola Tansy, halatang siyang siya ito. Halata namang nagulat si Bea, nakaamang ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata at nakaawang bibig. Sorry, sabi na lamang niya. Lumunok si Bea at saka tumango. Siguro napapaisip ito na bahagi yun ng palabas nila. Bye, sabi niya rito. Bumaling siya sa lola niya. Bye, Lola. Mag-ingat ka, wika ni Lola Tansy. The case was on Ralph's mind almost the whole day. Dumalo siya ng pulong na halos wala siyang naiintindihan sa pinagpupulungan. He was behaving like an idiot and he hated himself for it. May iniuulat ang isa sa mga managers niya pero kahit makatingin siya sa PowerPoint presentation na nagpo-flash sa screen ay hindi niya mawari kung anong sinasabi ng nagre-report. His mind was definitely messed up. Kumbaga sa computer na virus iyon. Reformat ang kailangan iyon. Sana nga lang may technician na nagre-repair ng utak. Huminga siya ng malalim at sapilitin niyang itinutok ang pansin niya sa sinasabi ng manager niya. Maya-maya niyan ay iniulat na pala nito na malapit nang mademanda ang isang branch niya ay kampante pa rin siya at parang sira nang nagpapatango-tango pa. Nakahinga siya ng maluwag nang matapos ng pulong. So far, so good. Hindi siya nanganganib na mabankrupt, wala siyang kinakaharap ng demanda at ang pinakamaganda sa lahat, maayos ang takbo ng kanyang negosyo. Nabalik ang isip niya kay Bea. Daig pa niya ang nakasagap ng malalang sakit. Bigla-bigla ang pagdagsa ng mga sintomas at hindi niya malaman kung paano siya tinamaan ng naturang sakit. Anong sakit niya? He seemed to be lovesick. Ha? Ang lakas ng trip mo. May age limit yata ang ganong sakit. Lagpas na siya sa edad na iyon. Pero kung lagpas na siya roon, bakit hayon siya at kahit nagpapanggap na siyang subsob sa trabaho, ay imahe pa rin ni Bea naglalaro sa kanyang isip. Nakakainis, nakakapikon at nakakayamot ang nangyari sa kanya. That was something that shouldn't be happening to someone like him. A mature adult who knew his way around matters of the heart. Tumunog ang cellphone niya. Sinagot niya iyon nang hindi tinitingnan kung sino ang caller niya. Ralph, natigilan siya nang marinig ang malamgyos na tinig nito. Ngunit, pakiramdam niya ay isang siglo ang lumipas mula nang huli niyang marinig ang tinig nito. Don't tell me you don't recognize my voice anymore. Pabirong sabi nito. Of course I do. So what's up? I missed you. Natameme siya. Siguro'y dapat siya magbunyi, sumigaw ng papuri at magtatalon sa tuwa. Pero hindi niya gustong gawin ang alinman sa mga iyon. Did you hear what I said? Tuloy ay tanong nito. I did. Bakit wala ka reaksyon? Nagulat lang ako. That's all. I want us to get back together. Natatandaan niya mga katagang iyon ang gusto niyang marinig mula rito. He really believed that then he was in love with her. Pero love nga ba iyon? Kung love na daman niya para dito, bakit parang ang bilis namang kumupas niyon? Honestly, I don't know what to say. Wika niya, nagpakatotoo lamang siya. You don't love me anymore? Hindi sa ganun. Kaya lang, I have this problem. Ipinagtapat niya rito ang problema niya kay Lola Tansy. It seemed the logical reason for his hesitation. Is that for real? Bulalas naman at pagkatapos. Of course, it's for real. Mukha bang imbento lang? Hindi sa ganun. Masyado kasing incredible eh. Well, incredible or not, it's the truth. There's this saying, when there's a will, there's a way, right? Anito. Anong ibig mo sabihin?
Just leave everything to me. But, no buts. Let me worry about this, okay? Pagkasabi niya ay nagpaalam na ito sa kanya. Hindi makapaniwala si Ralph nang pagdating niya sa bahay ay may bisita naghihintay sa kanya. It was Monette. She looked as lovely as ever. Dapat nga siguro siya magbunyi na gumagawa ito ng paraan para maayos ang lahat sa kanila. Kinaugusap agad nito si Lola Tansy. Kakilala na ito ni Lola niya dati pa. Pero noon ay panaka-naka pa lamang ang pagplabalang miyerda ng isip ng Lola niya. Sino ka nga ba? Muli ay sabi nito kay Monette. Si Monette po, Lola Tansy. Ah, kaibigan ka siguro ni Rose ano? Hindi po. Eh sino ka pala kung ganun? Hindi pwedeng may aali-aligid na babae dito sa apo ko. Silosa si Rose. Mamaya niyan ay maging daan ka pa para mag-away si Ralph at si Rose. Makakauwi ka na babae. Lola, she is a friend. A good one. Saad niya. Hindi pa rin magandang tingnan. Ani Lola Tansy. It's okay la. It really just believe me. Giit niya. Ewan ko sa'yo. Tinitigan nito ng matalim si Monette. Mukhang hindi na komportable ang babae kaya napatayo ito. I better go, sabi nito. You don't have to. I think I should. Inahatid niya ito hanggang sa gate. I told you she's quite out of it. Kung ipipilit kong ipaintindi sa kanya kung sino ka talaga, ay magwawala lang siya. What now? Tanong ni Monette. I think we should be patient with her. O kung sa palagay mo ay hindi mo kayang sakyan ang trip niya, the choice is yours. You were patient with me when I was the one rocking the boat. Kaya ko rin maging patient at understanding. Kasunod niya na iginawaran siya nito ng halik sa mga labi. Hindi bulag, hindi bingi at hindi tanga si Bea para hindi niya maintindihan ko anong ibig sabihin ng mga pangyayari at kung sinong babaeng bigla-bigla na lamang sumusulpot sa bahay ni Ralph. Ang hindi niya inaasahan ay ang hindi pagpaninubughong nararamdaman niya. Para ka namang may key sa nararamdamang iyon. Kahit siguro aling korte ay hindi siya papanigan kung sakaling bigla siyang kalbuhin at sabunutan ng babae. Ano nang dalawang ginagawa? Ang tagal sa labas, himutok ni Lola Tansy. Hala, puntahan mo na, udyok nito sa kanya. Lola, kasi, wala nang kasi. Batang to, hayaan mo bang masilat ng kung sino ang asawa mo? She had never felt so frustrated in her whole life. Ang hirap ipaliwanag dito ang totoo. Pumunta ka na roon. Kung may tungkod lamang ito ay malamang na inihaton na niya ito. Sumunod na nga lang siya kina Ralph at Monette. Nagtago na lamang muna siya para hindi siya makita ng mga ito. Sa laki ng bahay na iyon, hindi siya kakapusin ng pagkukulbihan. Ano la? Bulalas ni Ralph. Tama ba ang dinig niya? Gusto raw magpunta ng lola niya sa bahay nila sa probinsya. Dati halos taon-taon sila nagbabakasyon doon. Well-maintained ang bahay dahil may katiwala naglilinis niyon. Pero na maging masasakiti na si Lola Tansy, ay bihira na sila magtungo roon. Bakit parang nagulat ka? Masama bang gustuhin ko man lang makasagap na sariwang hangin at makaranas ng katahimikan? Ang gulo-gulo rito sa syudad. Sobra pa ang polusyon. Kung makapagsalita ito ay para bang nakakatira ito sa tabi ng Daplan Bridge sa halip na isang payapang subdivision na ang isa sa pinagmamalaking atraksyon ay ang pagkakaroon ng maraming puno. Sige na Ralph, bihira lang ako maglambing sa'yo. Ipapahiya mo pa ba ako? Kapag gano'n na ang usapan ay dihado na siya. Totoo kasing hindi ito palahingi ng kung ano-ano. Pero kapag humiling naman ito ay matindi. Iyon nga lang, dahil mahal niya ito ay talagang mahirap itong pahindian. Okay, fine. Pupunta tayo ron this weekend. Sabi na lamang niya. Nung huling pulong nila sa opisina ay natuklasan niyang walang malaking problema ang kinakaharap ang kumpanya. Maanong pagbigyan niya ang hiling ng lola niya. Kinusot ni Ralph ang kanyang mga mata. Ang akala niya ay weekend lang ang gugulo sa kanya sa San Roque.
Iyon pala'y 1 linggo ang ihihirit ng lola niya. Baka nga hingan pa siya nito na extension. Not that he minded all that much. Come to think of it, masarap namang mamalagi roon. Ang siste lang, dahil wala masyadong umaagaw ng pansin niya, ay naitututok niya iyon sa husto kay Bea. Kapag nagpapahinga si Lola Tansy, o kaya ay maaga itong natutulog, sila ng dalaga ang naiiwang magkausap. Wala silang choice, kaysa magpapansin sila ng laway, nag-uusap na lamang sila. The attraction he was feeling for Bianca was so fast reaching a flashpoint. Iyon ang punto na para bang magsisiklab na ang damdamin niya para rito. Hindi niya gusto mangyari iyon, pero nakaka-relate na siya ngayon sa gumagano-gano na kahit alam niya nagpapapinsala ang apoy rito, ay hindi pa rin niyan mapipigilan ang sarili na lumapit sa apoy. He was drawn to Bea like he had never been drawn to any other woman, and he was having a very hard time stopping himself from acting on that attraction. Kinusot niya ang kanyang mga mata dahil pakiramdam niya ay pinagtiritipan siya ng mga ito. Di yata't nakakakita siya ng diwata sa dilim. Gabi na noon, pero kabilugan ng buwan kaya maliwanag pa rin ang paligid. Nakatunghay siya sa bakuran dahil ayaw pa siyang pansinin ng antok at hinihikayat niyang dumalaw sa kanya. Mula sa di kalayuan ay may natatanaw siyang figura. Parang hango iyon sa eksena sa pelikula. Puti ang suot ng figura, wari inililipad ng hangin ang laylayan niyon. Minumulto ba siya? Minamaligno? O pinaglalaroan siya ng kanyang paningin? Ilang segundo lumipas bago niya napagtanto na tao at hindi multo o maligno nakikita niya. Hindi lamang basta tao, kundi kakilala pa niya. Si Bea. Napangiti siya. Biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ipinasya niya sa pupuntahan nito. Uy, nag-aaladiwata ka ba? Biro niya rito. Napaigtad ito sa kanya at saka natawa. Ba't ka ba nanggugulat? Ikaw ang naunang manggulat. Ang akala ko'y pinaglalaroan ako ng maligno rito. Tinitigan niya ito. Hindi naman sobrang nipis ng tela ng suot nito, pero malambot iyon at sa pag-ihip ng hangin ay humahakap iyon sa katawan nito. Something tightened in the lower region of his body. Bigla-bigla ay nanikip ding daluyan niya ang hangin. They had kissed, but only barely. Kaya hindi tama, sa halip ay maling-mali na makakadama ng maigting na tensyon si Bea sanhi sa pagkakalapit nila ni Ralph. But the tension, the awareness, was definitely there. Hindi niya pwedeng ikaila iyon at napakahirap na hindi pansinin. So when he reached for her, the thought of warding him off never entered her mind. Instead, she willingly went into his arms. Naniniwala siyang matinong tao siya, kaya malamang ay pansamantala siyang nahibang. O baka ang akala niya ay matino siya pero hindi pala. Dahil sa mga sumunod na sandali ay hindi masasabing kilos ng isang matinong tao ang ginagawa niya. Ralph kissed her. She kissed him back. Parang mag-aapoy ang kanyang katawan at kahit anong pagtatangka niyang apulahin ng apoy ay hindi tumatalab yun. Kahit nga siguro lahat ng bumbero sa Luzon, Visayas at Mindanao ay magsanib puwersa sa pagbuga ng tubig sa kanya, ay hindi magtatagumpay ang mga iyon na patayin na ang ngayon na nag-aalab ng apoy. Everything happened too fast. Para nga sigurong panaginip yun. 1 minute, she and Ralph were kissing like theirs was no tomorrow, and the next thing she knew, they were inside his room. Iyon na ang tamang panahon para magwala siya. Magtatarang, sampalin nito, at saka siya tatakbo palabas ng silid. Pero mukhang hindi maintindihan ng kanyang katawan ang iniuutos ng isip dahil hindi nito sinunod ang mga iyon. Sa halip ay nanatili siyang nakakulong sa mga bisig ni Ralph. Kisarap naman kasi magpalibalanggo sa mga iyon. One thing led to another until there was no stopping the inevitable. And the inevitable, she discovered, was deliciously, gloriously satisfying. Kung sana lang ay pwedeng huwag na siyang bumalik sa tamang huwisyo.
Dahil nang mahulasan siya ay saka na siya pinutakin ng pagsisisi. Pero mabilis ding napalayas ang mga putakting iyon nang muli siyang kabigin ni Ralph at minsan pa ay magtungo sila sa lugar na mayroong sanlakasang butukin. Naunang nagising si Bea kaysa kay Ralph kahit halos hindi siya nakatulog. Sa kabila ng matinding pagod ay ayaw siyang dalawin ng antok. Bumangon siya at lumabas ng silid bago pa may magising sa mga kasama nila sa bahay. Nagtungo siya sa sariling silid. Hindi nagtagal ay nakatulog siya. Pero parang kakapikit pa lamang niya nang gambalain siya ng mga tinig. Dumilat siya at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita niyang may kataasan na ng araw. Napabalik ko siya ng bangon. Palabas siya ng kwarto nang makasalubong niya si Choleng. Bigla niyang naalala si Ralph. Itinanong niya ito kay Choleng. Nangamba siya na makaharap ang binata. Baka mailang siya. Naku, lumabas kanina lang. Bebili raw ng bitso-bitsong gusto ni Lola. Nagkakalisik sa sela ang beseta niya. Ani Choleng. Bisita niya? Napakunot no ito. Eh yung dating girlfriend niya? O baka girlfriend na nga yata ulit niya. Si Ate Munit ba? Para siyang hinataw ng bakwan. Nanlambot kaagad ang mga tuhod niya. What had she done? Pero kahit ayaw niyang makita ang babae, ay hindi rin siya makakatiis na huwag alamin ang sadya nito. Nagpasa siyang tumuloy at magpalabas ng kwarto na wala lang siyang balak magpakita dito. Hindi pwede magka-girlfriend si Ralph dahil may asawa na siya, si Rose. Narinig niya sabi ni Lola Tansy. Nahigit niya ang kanyang hininga. Nangangati ang mga kamay niyang manunod. Gusto niyang sabunutan ang career bandlang na buhok ng mahaderang bisita ni Lola Tansy. How dare the woman came here and dropped a bomb like that? She must be desperate. Kasing desperado mo ba? Usig sa kanya ng konsensya niya. Dapat nga siguro ay makarelate siya rito. In love din siya, kaya dapat ay alam niya ang pakiramdam ng isang nagmamahal. In love nga ako, kaya gusto kong patayin ng isang yon. There, she had admitted it. Tumigil na siya sa pagtatago sa katotohanan. Ang dali-dali naman siyang nahahanap. Inamin na niya na mahal niya si Ralph. At dahil mahal na niya ito, ay gusto niya itong ibaon sa lupa ang numero, unang kabribal nito. Ang babaeng kasalukuyang kausap ni Lola Tansy. Lola, makinig kayo. Muli sa pinagkukublihan ni Bea ay nakita niyang inabot ni Monet ang mga kamay ni Lola Tansy. Parang napakabait nito kung himig nito at ekspresyon ng pagbabasehan. Unawain niyo po muna sanang sinasabi ko. Hindi po si Rose ang babaeng tinutukoy niyo. Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Ani Lola Tansy. Nalilito lang po kayo. You have this condition called mild dementia. Ang epekto niyon ay ang pagkalito ninyo. Na paghahalo ninyo sa isip ninyo ang realidad at gawa-gawa lamang ng imahinasyon nyo. Apat mukhang nag-research ang Brunhilda. Ilang oras kaya ang ginugol nito sa internet para maunawaan nito ang may palapaliwanag ng maayos kay Lola Tansy ang kondisyon nito. Sinasabihan mo ba akong nag-uulyanin, ha? Himig na insulto si Lola Tansy. Opo, ulyanin daw kayo. Sapakin niyo siya, Lola. Napahiya naman agad siya at itinakbo ng isip niya. Dapat nga yata'y nandun siya at tumutulong kay Monet sa pagsisiwalat ang katotohanan kay Lola Tansy. Sa halip na umaasam siyang masapak si Monet. Hindi po sa ganun. Tagalaga lang mangyayari sa mga ganyang bagay. Naghalo-halo sa isip ninyo ang totoo at ang gawa-gawa lamang ng imahinasyon nyo. The truth is, Rose is not here. She never returned. Lalong hindi totoo na asawa siya ni Ralph. Ikaw yata ang may mild dementia, iha. Baka nga hindi na iyon mild. Parang si Verna para sabihin at paniwalain mo ang mga sinasabi mo. Hindi asawa ni Ralph si Rose? Kalokohan. It's the truth, Lola Tansy. Parang kasing haba ng enlek sa pasensya ni Monet. Kahit kaunting pagkainis, hindi nababakasan ang tinig nito.
Ralph didn't tell you the real score because he knew you would never let Rose stay at the house with him if they are not married. Kalokohan. Iyon po ang totoo, Lola. Pwede niyo pong tanungin si Ralph pagdating niya. Mukhang may kung ano sa tinig dito ang tumagos sa nalalabo ang isip ni Lola Tansy. Bakit niya ako ginawa? Bakit niya ginawa sa akin yun? Niloloko lang ako ng apo ko? Gumaralgal ang tinig nito. Dahil mahal na mahal niya kayo, La. Ayaw niyang bigyan kayo ng sama ng loob. Bravo, Brunhilda. Marunong ka sumagot. Kahit nangangati ang mga kamay niyang sa bunutan nito, nagpapasalamat siyang nabawasan ang sama ng loob ni Lola Tansy dahil sa paliwanag nito. But he fooled me. Hindi lang ho niya alam kung paano niya ipapaintindi sa inyo ang totoo. Hindi niya totoo ang asawa si Rose? Hindi pula, pero minahal niya si Rose. They loved each other. It's just that it didn't last. At ang babaeng kasama namin dito, hindi siya si Rose? Hindi pa tanong ang pagsasabi ni Lola Tansy sa pangungusap na iyon. She's not. Siya ang caregiver niyo. Sino ka nga uli? I'm Monette, Lola Tansy. Girlfriend ako ni Ralph and I'm here because I need to speak to him. You see, I'm pregnant. Siya ang ama. Napasinghap si Lola Tansy. Ganon din ang reaksyon niya mula sa pinagtataguan niya. Pakiramdam ni Bea ay may sibat na tumagos sa kanyang dibdib. Buntis daw si Monette. Ilang buwan na kaya? I'm 6 weeks pregnant according to my OB. Sabi ng pababae na animoy nabasa ang tanong sa kanyang isip. 6 weeks? Ibig sabihin, kailan lang may nangyari dito at kay Ralph. Pero ang sabi ng binata ay ano, wala siyang sinasabi sa iyo, Gaga. Kung ganun, dapat kang panagutan ng apo ko. Ayoko magkaroon ng bastardong apo. Mariing pahayag ni Lola Tansy. She feared for Ralph and herself. Dami kasi siya sa galit ni Lola Tansy. Nang tumingin siya kay Monette ay nakangiti ito. Bakit nga ba hindi? Tagumpay ang misyon nito. It was obvious she got what she came for. Ayoko rin nga akong silang na walang kinalalang ama ang anak ni Ralph. Hinimasimas pa nito ang sinapupo ng hindi pa kinakikitaan ng kahit maliit na umbok. Drama queen, mas malaki pa ang puson ko sa'yo. Ngalingaling isinghal niya rito. Huwag ka mag-alala, ako ang bahala sa'yo. Paniniyak dito ng matanda. Teka la, huwag kayong padalos-dalos. Lalabas na sana mula sa pinagkukublihan niya si Bea, pero bago pa siya makakilos ay bumukas ang pinto ng bahay. Ralph, sabay na bulalas ng babae at ni Lola Tansy. Nasa lilim ng punong mangga si Bea, payapa ang paligid. Walang anumang palatandaan ng unos na sumasalanta sa kanyang mundo. It was the time after all hell had broken loose. Pagdating ni Ralph ay kinumpronta agad ito ni Lola Tansy. Sa bihirang pagkakataon ay nanatiling malinaw ang pag-iisip ng matanda sa matagal-tagal na panahon. At least, long enough for her to give her grandson a peace of mind. And what a peace it was. Nagalit ito ng labis. Sinumbatan nito si Ralph sa panlilinlang nito rito tungkol sa pagiging mag-asawa kuno nito at ni Rose. Pati na sa ginawa nito sa kasintahan. Is there a reason for her to get pregnant? Diretsahang pagtatanong nito sa apo nito. Ay, nagkamot sa ulo si Ralph. Bumaling ito kay Monette na mukhang nakapag-acting workshop dahil napakahusay nito sa pag-emote. I'm not sure, sabi ni Ralph nang bumaling ito kay Lola Tansy. Anong I'm not sure? Pwede ba yun? Bulalas ni Lola Tansy. Well, I guess so. Noon niya piniling umalis sa kinatatayuan niya. The scene had played out exactly as she expected it. Nang aminin ni Ralph na posibleng ito nga ang ama ng batang nasa sinapupunan ni Monette, ay saka lamang siya napagtanto na umasa siyang iba ang kalalabasan ng tagpong iyon. But she had hoped in vain. Kung sabagay, bakit nga naman ba kasi umaasa pa siya?
Napakalit ng tsansa na hindi totoo ang sinasabi ng kasintahan nito. Hindi na niya itinuloy ang pakikinig sa dramang nagaganap sa sala ng bahay. Sa halip ipatalilis na siyang umalis. Ano ba naman kasing idinadrama niya? Hindi porke may nangyari sa kanila ni Ralph ay nangangahulugan iyon na in love na ito sa kanya. It was different with guys. Alam niya iyon, pero pinili niyang kalimutan iyon. Bakit nga siya magagalit dito? Wala naman itong ipinangako sa kanya na kahit ano. Kung may dapat siyang kagalitan, iyon na yung sarili niya mismo. Tatanga-tangang kasi siya. Nanatili siya sa kinaroroonan hanggang sa matanaw niyang inihatid na ni Ralph si Monette sa kotseng nakaparada sa tapat ng gate. Bago lumulan sa sasakyan si Monette, ay dinampian pa nito ng halik sa pisngi si Ralph. Dagling ibinaling niya sa ibang direksyon ng paningin. Pagkahatid ni Ralph kay Monette ay bumalik ito sa bahay. Ipinagpalagay niya si Lola Tansy naman ang aasikasuhin nito. Hindi na muna siya sumunod dito. Parang hindi pa niya kaya. Her heart was bleeding. Huminga siya ng malalim. Iyon ang alam niyang paraan para maibsan ang paninikip ng kanyang dibdib. Pero mukhang hindi epektibo iyon. Her chest remained as tight and as heavy as ever. Lumingali nga si Ralph, tila may hinahanap. Nanlamigat na nigas siya sa kinaroroonan niya. Huwag sanang siyang hinahanap nito. Ayaw mo na niyang makausap ito. Bea, nandyan ka pala. Patay, naisalob niya. Pinablangko niya ang kanyang mukha. Kumusta si Lola Tansy? Tanong niya. She's fine, quite out of loop actually, but she seems to be okay. Kasama niya si Choleng. Gusto lang muna kitang makausap. What for? Sabi niyang kunwari nagulat pa siya. Kumunot ang noon nito. Anong what for? Anong dapat pag-usapan? About us. There is no us, is there? Noon lamang niya natuklasan na posibleng may future siya sa pag-aartista. Sa pandinig niya ay mahusay ang pagkaka-deliver niya ng linya. Anong ibig mong sabihin? Ano nga bang ibig mong sabihin? Siya man itinanong ang kanyang sarili. What on earth was she doing? Salvaging my pride? Maintaining my dignity? May nalalaman pa siyang ganoon. Napakasakit naman pala ng pagpapanatili ng pride at ng dignidad. Wala namang ibig sabihin yun nangyari sa atin Muntik pa siyang sumablay. Namiligro kasing mabasag ang tinig niya. Tinitigan siya nito na animoy pinag-aaralan ng kanyang mukha. Look, moderno na ang panahon ngayon. Hindi porke nagsama sa kama ang dalawang tao ay nangangahulugang I get it. Sabad nito. Idiot that I was. I thought I had to explain the situation to you. Hindi na kailangan. Nagpasalamat siya at inunahan niya ito. Iyon pala ang pakay nito sa kanya. Ang ipaliwanag, ipaintindi at malamang ipagdiinan sa kanya ang kawalan ng ibig sabihin ng namagitan sa kanila. Mabutit siya ang naunang nagsabi dito. Sa ganoong paraan ay hindi siya nagmukhang kawawa. Good, sabi nito. Sa tingin niya ay parang nabunutan nito ng tinik sa dibdib. Yes, good. Pilit niyang sabihin niyon kahit pakiramdam niya ay isang buong pakwan ng nalunok niya at nagbara iyon sa lalamunan niya. Mabutit nagkakaintindihan tayo. Yup, pinasigla pa niya ang kanyang tinig. I guess you're going after Monette, huh? Malamang. You should. Dinadala niya ang anak mo sa sinapupunan niya. Sinasabi ko na nga ba't narinig mo? Anito. I was there. May tahinga ako at mahirap hindi marinig. Tumangutango ito. So, what happened between us? It is lust, not love. Siya mismo ay nasagwaan sa sinabi niyang iyon, pero nakalabas na ang mga salita at mahirap ng bawiin ng mga iyon. Baka magkabuhol-buhol pa ang dila niya sa pagpapaliwanag. I see. Makulimlim ang mukha niya rito. Eklay mo, natutuwa ka pa nga siguro. Ayaw mo lang aminin. O baka ego mo ang nasaling. Kiber ko? Sa loob-loob niya. Kung titingnan kasi ito ay parang ito pa ang nagrabyado. Ikaw na munang bahala kay Lola. Kakausapin ko si Monette. Sabi nito kapag kwan. Sure, hindi na siya tumingin dito. Baka kasi mabasa pa nito sa kanyang mga mata ang pait ng kaloobang pinaghirapan niyang ikubli dito.
Ilang minuto ang pinalipas niya bago siya bumalik sa bahay. Nagkasulbong sila ni Ralph. Palabas na ito ng pinto habang papasok siya. Nakabihis panlakad ito. Tinanguan lamang siya nito. Gumanti siya ng tangurin. Susundan nito si Moneth. The knowledge tore her heart, pero pilit na binabaliwala niya iyon. Hindi niya sinundan ng tingin nito. Nasa kwarto nito si Lola Tansy na magbalik siya sa bahay. Ayon kay Choleng ay nagpahatid daw roon si Lola Tansy. Pinuntahan niya ito. Nakahiga ito sa kama at mukhang patulog na. Hinayaan na niya ito magpahinga. Habang natutulog ito ay nagkaroon siya ng panahong mag-isip. Naisip niya mga posibleng senaryo sa pagitan nila ni Ralph. Iisang tinutumbok ng lahat at iyon ay ang paghiwalay nila ng binata. Wala naman kasing matibay na pundasyon ng ugnayan nila. Walang mabigat na rason para humaba ang kanilang pagsasama. Inamin pa nga nito sa kanya na walang masyadong ibig sabihin dito ang namagitan sa kanila noong isang gabi. Init lamang yun ang katawan para dito. Hindi niya inamin dito na hindi yun nagbunsod sa kanya na magpaubaya rito kundi pagmamahal. Hindi niya napigilang mapaiyak. Total natutulog naman si Lola Tansy. Hinayaan na niyang tumulo ang mga luha niya. Bea? Napaigtad siya nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ni Lola Tansy. Dagling pinalis niya ang mga luha niya. Ang akala niya ay tulog ito. Bakit Lola? Nakangiti na siya ng balingan nito. Sir Ralph, may nilakad lang ho. Babalik din agad siya. Ako ngay wag mo nang pinaglololo ko. Ulyanin ako, oo, pero hindi lagi. Bumuntong hininga siya. Nagpunta po siya sa Maynila para sundan si Moneth. Minabuti niyang sabihin na lamang ang totoo. Kaya ka ba umiiyak? Hindi po ako Hindi na niya itinuloy ang pagkakaila. Gaya ng sabi nito, nag-uulyanin lamang ito at hindi nag-aagaw buhay. Isa pa, kahit sigurong isang tao nag-aagaw buhay na ay mapapansin pa rin ang namumugto mga mata niya. So why lie? Patawarin mo ako, Bea, sabi nito. Patawarin? Saan? Tinanong uli siya nito sa totoong pangalan nito. Hindi ito sa ulyanin mode. Ginusto ko na magkalapit kayo ni Ralph. Now, that was a surprise. Dahil ang akala niyo ay ako si Rose. Naintindihan ko naman ho yun. Wika niya. Hindi lang kapag inaakala ko na ikaw si Rose. Sa totoo lang, halos hindi ko na nga matanda ng itsura niya. Lalo siyang namangha. Ano ang ibig niyang sabihin? Tanong niya. Noong una lang kita napagkamalang si Rose. Nasa kalaunan ni naisip ko na baka pwedeng maging kayo ng apo ko. Ay, alam mo na. Ang galing niyo la. Ngaling-ngaling ibulalas niya. Nag-uulyanin na kayo. Nagawa niyo pa magdrama? Hindi kaya sumapi dito ang kaluluwa ng sinumang nayamayapang aktres ng LVN o sa Pagita Pictures? Alam kong hindi masaya sa buhay niya si Ralph. Hindi ako ko'y boto kay Moneth na yun para sa kanya dahil parang hindi naman siyang totoong mahal ng apo ko. Ikaw, ewan ko, sa simula pa lang ay sa kinatuba na ako sa'yo. Parang nakikinati-kinato ko na posibleng magkasundo kayo ni Ralph. This is so incredible. If only it were not so tragic. Tragic iyon dahil para sa kanya ay kasawian dahil hahanto ang lahat. Akala niyo lang yun la, Aniya. I had only the best of intentions, kaya sana'y mapatawad mo ko. Inabot nito ang kamay niya. Hinawakan niya ang kamay nito at pinisil iyon. It's the thought that counts, sabi na lamang niya. Napangiti siya kahit nagdurugo ang kanyang puso. She meant what she said. Ikinatuwa niya ang boto sa kanya si Lola Tansy. She was truly touched by the thought, and somehow the old woman's ploy almost succeeded. Nakialam nga lang ang tadhanang likas sa pakialamera. Sigurin na hanuhan niyo na sa huling sandali na hindi sila ni Ralph ang nakalaan para sa isa't isa. Sana naman ay binilisan mo, sumbat niya sa tadhana. Masyado siyang nalibang sa pag-e-emote kaya hindi niya agad napansin na lumuwag na ang pagkahawak ni Lola Tansy sa kanyang mga kamay. Nang balingan niya ito ay nakita niyang nakasandal ito sa mga unang nakasalansan sa likuran nito. Mukhang nakatulog ito. Dapat iiwan niya ito pero parang mga kakaibang itsura nito. Inabot pa nito ang pulso nito. Tamang hinala niya. Mabagal at mahina ang tibok ng pulso nito. Para ding namumutla ang mga labi nito. Choleng? Sigaw niya. Choleng!
Bilang isang caregiver, kasama nga sa mga natutuhan ni Bea ang maglagay ng emotional distance sa pagitan niya at ng inaalagaan niya. Sa trabaho kasing iyon ay napakalaki ng posibilidad na mawawala sa mundong ibabaw ang inaalagaan nila. Kung hindi sila matututong dumistansya ay baka masira ang ulo nila sa kalaunan. Nagawa naman yun ni Bea dati. Ilang matatandang sumailalim sa pangangalaga niya ang tinawag na ni San Pedro. Naapektuhan siya kahit paano. Hindi naman kasi gawa sa bato ang puso niya. Pero hindi kagaya na naging epekto sa kanya ng paglisa ni Lola Tansy. She realized she had come to love the old woman like a grandmother. Hindi na isang pasyente lamang ang turing niya rito, kundi parang kadugo na rin. Siguro dahil nadama rin niya rito ang pagmamahal ng isang taong hindi na sa iba niya kanya naramdaman. Ilang araw na tinangisan niya ito ng pagpayo nito. Parang tunay na kaanak o kaya ay nag-iilusyong kaanak nga siya na halos hindi siya nawawala sa burol nito na tumagal ng 3 araw. Natural na nagkita sila roon ni Ralph pero hindi niya ito gaanong pinansin. Ang buong atensyon niya ay nilaan niya sa pamamaalam sa matandang napamahal na ng husto sa kanya. Kasabay ng paglibing kay Lola Tansy ay inilibing na rin niya ang lahat ng pag-asa at ilusyon na taglay niya tungkol sa maaring kahinatnan ng ugnayan nila ni Ralph. As if nagkaroon o posibleng magkaroon. Nasa lama at tibing din si Monette. Hindi man ito kapit pugita kay Ralph ay sapat na ang presensya nito para ipamukha sa kanyang katotohanan ng hindi nagkaroon ng malalim na interes sa kanyang lalaki. She was a mere pastime to him. Pang-aliw lamang siya para dito. Para lamang siya sa mga pagkakataong hindi nito kapiling ang totoong mahal nito. To hell with him. Madalas niyang laruin ng imahinasyon niya ang itsura ni Ralph na walang ulo. Katatagpas lamang kasi niya iyon o kaya naman ni kalbo ito. Kakakalbo lamang niya rito. Pero pagkatapos ng ilibing si Lola Tansy ay isa lamang ang misyon niya at iyon ay ang makamove on. And move on she did. Kahit napakahirap ay pinagkapilit-pilit niyang gawin iyon. Hindi na siya bumalik sa dating pinapasukan kahit pa alam niyang malaki ang tsansang tatanggapin uli siya roon. Masyado nakakapagod ang trabaho roon. Bukod doon, hindi niya gaano na pag-uukulan ng sapat na atensyon ang matatandang inaaruga niya dahil 4 nga ang mga itong nasa pangangalaga niya. Ang gusto niyang set up ay katulad ng sa kanila ni Lola Tansy. Gusto niyang buhos ang atensyon niya sa kanyang alaga. Pero sa pagkakataong iyon ay pakasisiguruhin muna niya na nakatandado na ang kanyang puso para hindi na yun magkamaling magkagusto kung kani-kanino. Mabilis na may kumuha ng kanyang serbisyo bilang pribadong caregiver. Hindi pa nga siya nakakabawi mula sa tinamuniyang kasawian. Kung sa bagay ay parang aabutin ng milenyo bago siya makabawi mula roon. Ay may kumontak na sa kanya. Malamang nasa tito na naman nila na nakuha ng mga iyon ang numero niya. Nagkasundo sila ng kausap niya na dadalawin niya ang potential patient niya para tingnan kung magkakasundo sila nito. Nagtakda sila ng araw ng pagpunta niya roon. Umaga ang usapan nila kaya maaga siya nagising. Parang tutol na tutol ang kalooban niya sa pagtanggap niya ng panibagong aalagaan. Pero iginigiit niya sa kanyang sarili na parte ng pagmumuvuan niya ang pagsisimula niya ng bagong yugto sa buhay niya. Yugto iyon na wala ng bahagi o lugar si Ralph. Natawa siya sa nagpagak. Base kasi sa tono niya ay para bang nagugumiit at nang mamakaawa si Ralph na bigyan niya ito ng bahagi sa kanyang buhay. Hindi naman ganun na nangyari. Nagtaksi na siya. Inaantok pa siya kaya habang nagbabiyahe ay inilig niya ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan. Para siyang inuuwi sa duyan dahil sa banayad na pag-alog ng likha ng umaandar na sasakyan. Ilang sandali pa ay nagsimulang pumikit ang kanyang mga mata. Marahil ay nakatulog siya ng tuluyan dahil gano'n na lamang ang pagkagulat niya ng isang malakas sa pag-alog ang gumising sa kanya. Kasunod niyon ay parang binaligtad ng kanyang mundo. Pupungas-pungas na humarap si Ralph sa refleksyon niya sa salamin. Hindi siya natuwa sa nakita niya. The person in the mirror looked far too haggard. Parang ilang linggo nang hindi ito natutulog. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Hindi naman nakapagtataka na nagmukha siyang ganoon. Talagang hirap siyang makatulog ng mga nagdaang linggo. It was a given that he would mourn his grandmother's death, that he would be deeply affected by it. Pero hindi naman siguro tama na magtagal siya ng husto sa pagdibdib sa nangyari. Is there a time limit on grief? Naitanong tuloy niya sa kanyang sarili. He heaved a deep sigh.
Dapat siguro niyang aminin na hindi lamang ang pagpanaw ng lola niya ang dahilan ng pagkakaganoon niya. You can bet your damn ass it's not the only reason. Kabuntot kaya niyo ng ilan pang problemang tila nagkasundo-sundong dumapos sa kanya. Narrow down the list. O siya, inamin na rin niya, bukod sa pagkawala ni Lola Tansy, ay 2 problema ang dinidibdib niya. Una ay bigla ang pagsasabi ni Monet na buntis ito. Moderno na ang panahon at hindi na binibara ng barilin sa luneta ang lalaking tumatanggap na pakasalan ng babae na nabuntis sa mga ito. Pero kahit paano nahawaan yata siya ng makalumang paniniwala ni Lola Tansy na ang isang batay hindi dapat isinisilang na bastardo. He was not a saint. He made mistake. He should not be crucified for it, or should he bear a lifetime of suffering in payment for that mistake. Pero kahit siguro abutin ng 5 pahina ang rasong mahahagilap niya kung bakit hindi pwede niyang talikuran ang pananagutan niya kay Monet, ay hindi maluwag na matatanggap ng konsensya niya ang pagpapabayang maging bastardo ang anak niya, ang unang aposana ni Lola Tansy. Marahas sa sinuklay niya ng mga daliri ang buhok niya. Wala siyang pakialam kung makalbo siya ng maaga dahil sa ginagawa niya. He felt so frustrated and he needed an outlet for that frustration. Dapat niya aminin na mas makakaambang kumalbo sa kanya ng maaga ay ang pag-iisip tungkol kay Bea. What is there to think about? Anya sa sarili. Wala siyang ideya kung ano nangyari kay Bea. Nasa lamay at tibing ito ng lola niya pero hindi sila nagkibuan. Parang ang hindi sila magkakilala kaya nahirapan siyang imaginin na may pagkakataong narating niya ang langit sa piling nito. Pumikit siya ng mariin. Binuksan niya ang gripo na isinahod ang kanyang mga kamay at paulit-ulit na sinasabuyan ng tubig ang kanyang mukha. That ought to drive away the demons in his mind. Para namang takot sa tubig ang demonyo, tiniyo niya ang kanyang mukha ng tuwalyang nahagip niya mula sa rack. He refused to think about Bea. Last lamang daw at hindi love ang dahilan na namagitan sa kanila. Parang dapat ay kanya ang dialogue na iyon, pero ito pa ang nagpangalandakan ng ganoon. So what if she was gone from his life? He was doing fine without her. Patuloy sa pag-ikot ng mundo, ang daloy ng buhay. Napakurap siya ng parang may nahagip ang kanyang paningin. Parang may taong dumaan sa likuran niya. Imposible, wala si Choleng. Humingi ito na 1 buwang bakasyon at pinagbigyan niya ito. Hindi naman siya kumuha ng pansamantalang hahalili rito. Nagiging overactive na naman ang imahinasyon niya. Sinabayan uli iyon ng tubig ang kanyang mukha. Hilam ng tubig ang kanyang mga mata kaya siguro para na namang may nakita siyang figurang dumaan sa likuran niya. Oh, for crying out loud, ano ba ang trip na imahinasyon niya ng araw na yon? Tinayo uli niya ang kanyang mukha ng tuwalya. Kapag kuwan ay bumalik na siya sa kanyang kwarto, binuksan niya ang closet at saka inabot mula roon ang plano niyang isuot ng araw na iyon. Hindi ang Lacoste shirt ang nakuha niya, kundi polo na base sa pagkakatanda niya ay iniregalo sa kanya ni Lola Tansy noong huling Pasko. Bigla ay parang hindi siya makahinga. Punsod iyon ng pananawara ng pangungulila niya sa kanyang lola. How he missed her. Hindi mo man lang ba ako dadalawin, apo ko? Natitiyak niyang gawa-gawa ng imahinasyon niya ang tinig na tila nagsalita malapit sa kanyang tenga. Mukhang hindi naman si Lola Tansy ang tipo magpapadalo sa puntod nito. Madalas nito sabihin nung nabubuhay pa ito at malinaw na malinaw pa ang pag-iisip na katawan lamang ng tao ang naiiwan sa puntod. Wala ng kaluluwa nito kaya hindi na masyadong mahalaga saan man umano ilagak ang labi ng isang yumao. Sa puntod, sa urn, kahit siguro sa lawa o sa biskwit ay pwede mong ilagak ang mga labi ko. At hindi ko naman malalaman o pag-aaksayahan pa ng panahon na alamin yun. Naalala niya eksaktong sabi nito. Kaya bakit ngayon ay umungot ito na dalawin niyang puntod nito? Medyo out of the way la, anya sa isip. Kung ayaw mo, wag mo. Nagmamaktol ba ang isang kaluluwa? Napaisip siya. Not that he was convinced his grandmother's spirit was speaking to him, pero kung sakali man, siguro pagbibigyan na niya ito. Okay, fine. Padaskol na pa siya niya. Ang sarili niya ang kinayayamutan niya. Para kasi siyang tenga. Bumalik siya sa banyo para mag-shower. Pagkalabas doon ay nagbihis siya. Ang polo na regalo sa kanya ni Lola Tansy ay sinuot niya. Totoong out of the way sa pupuntahan niya ang kinaroroonan ng mausoleo ng pamilya nila kung saan niya inilagak ang mga labi ng lola niya.
but he suddenly didn't seem to mind. For once, traffic was moving well. Bihira mangyari iyon sa ganong oras pero mabuti na rin. Malapit na siya sa intersection nang matanaw niya ang paspas na patakbo ng isang Vios. Tinangka niya lagpasan ng red light pero dahil ilang segundo na ang nakalipas mula nang magpalit iyon ay nakaarangkada na ang taxi na galing sa kabila. Rafi winced when he saw the Vios from the side of the taxi. Umikot-ikot ang taxi. Muntik pa nga ay mabangga ng paparating na elf truck. Mabuti at naiwasan ng elf ang taxi na patuloy sa pagsirko. Agad na itinabi niya ang kanyang sasakyan at saka siya nagmadaling umibis mula roon. Tinakbo niya ang taxi. Kung may nangangailangan ng tulong ay handa siyang ipagkaloob yon. Hindi pa man niya nararating ang kinaroroonan ng taxi ay bumukas ang pinto niyon at lumabas ang pasahero niyon. Napamaang siya sa dugo ang figura. His heart seemed to stop beating when he saw the car's passenger. Sandali niya ay pinaglagay na ito nondo na imahinasyon niya ang pagtitrip niyon sa kanya kaya ang tingin niya sa babae si Bea. Pero kahit maduling na siya sa kakukurap ay hindi nag-iibang anyo nito. Bea? Tawag niya dito. Her eyes focused on him. Nabakas niya ang rekognisyon sa mga mata nito bago pumikit ang mga iyon at nawala ng ulirat ang dalaga. Nasa langit na ba ako? Ma, kayo po ba si San Pedro? Kakaiba yata talaga ang configuration ng utak ni Bea. Sa mga unang sandali kasi ng panunumbalik ng ulirat niya ay ang lyrics ng isang may kalumaang kanta ang naglalaro sa kanyang diwa. Pero bakit nga naman hindi? Parang napaka-akma niya sa sitwasyon niya. Hindi nga kaya nasa langit na siya ng mga sandaling iyon? Sa langit daw kasi lahat ng pinakamimithi ng isang tao ay makakamtan ng mga ito. Ang minimithi niya na kadalasan ay pinagtatanggi-tanggi niya o kaya ang dinadadman ay makikita uli na si Ralph at hayo ng lalaki. Nakatayo ito sa tabi ng bintana, nakatanaw sa labas. Hindi pa pwedeng talagang nagdududa kung nasaan langit na ba nga siya. He turned to her, kagyat ay umaliwala sa mukha nito. Mabilis na lumapit ito sa kanya na kinahihigaan niya. You're awake, anito. Hinawakan nito ang kamay niya. How do you feel? Parang nabangga ang sinasakyan ko, sagot niya. Tumawa ito. Nakakapagbiro ka na kaya siguro kaya okay ka na. Biro ba yun? Pakiramdam naman talaga niya ay nabangga ang sinasakyan niya. Ano nangyari? Minabuti niya mag-usisa na muna. Nabangga ang sinasakyan mo. Iyon naman pala, kaya parang naging biro ang sinasabi niya. Ang labo mo. Ano ba talaga nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Ang puso ko lang. Pakiramdam niya ang kanyang sarili. Kumikirot-kurot ang ilang parte ng kanyang katawan pero hindi naman iyon ang tipong parang ikamamatay na niya. Wala naman masyado. Para lang akong binugbog ng laos na mataon. Tumawa ito. Are you sure? As far as I can tell, ilang araw na ba ako rito? Over ka? Ilang araw? Kani-kanina ka lang isinugod dito. Good. Ibig sabihin hindi ako nawalan ng malay ng matagal. Kumusta ang driver ng taxi? Nag-alala siya para dito. Masarap ang usapan nila ng may edad na ring tsuper ng taxi na sinasakyan niya. Okay lang siya, ni hindi siya nagalusan. Mabuti naman pala. Nakahinga siya na maluwag. Napatingin siya sa kanyang kamay. Noon lamang niya napansin na hawak pa rin nito iyon. Kaya naman pala parang may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga kalamnan. Iyong driver naman na nakabangga sa inyo ay nasa presinto na. Lasing ang ungas. Hindi naman siya nasaktan kaya karapat dapat talaga siyang makasuhan. Mahihimigan ang galit sa tinig nito. Tinitigan siya nito. Sa pakiwari niya ay may digma ang nagaganap sa kalooban nito. Maya-may kinabig siya nito para ikulong sa kanyang mga bisig. Ralph, hindi ako makahinga. Wika niya. Pero iyon ay hindi dahil sa higpit ang pagkakayakap nito sa kanya, kundi dahil sa kasiyahan na guumapaw sa puso niya. Oh, sorry, sabi nito. Pinakawalan siya nito. Gusto niya magpayakap uli rito pero nagpigil siya. Bumuntong hininga na lamang siya. I thought I had lost you, sabi nito. Lost me? Okay, fine. You weren't mine to lose. Pero ipagpatawad mo ang pagiging ilusyonado ko. Kahit wala tayo nagrelasyon, iniisip ko pa rin na may koneksyon tayo. Ilusyon nga lang iyon pero pagbigyan mo na. Pareho lang pala tayo. The warmth she was feeling quickly spread all over her body. Pero huminto iyon nang maalala niya si Monette. Kumusta ng anak mo? Tumawa ito. Ewan ko,
Mahirap kamustahin ng wala eh. Ngaling-ngaling sugurin niya ito at batukan ng paulit-ulit. Ano bang pinagsasabi nito? Para namang hindi tayo magkakilala. Mag-uutuan pa ba naman tayo? Hindi kita inuuto. I don't have a child. Not unless you're willing to give me one. Sapak ang gusto kong ibigay sa'yo, hindi anak. Kung ganun, wala akong anak. Pero, Monette lied. Sinabi niya na buntis siya pero ang totoo hindi. She just wanted to shake me up as well as my grandmother. Naikuyom niya ang kanyang kamay. Kung nandun lang si Monette ay malamang nagulpi na ang inabot nito sa kanya. Shaking up Lola Tansy could be the reason why the old woman collapsed. Or maybe not. Pwede nagkataon lamang yon. Isa pa, kahit sisihin niya si Monette hanggang sa kamatayan, ay hindi na niyon babalik ang buhay ni Lola Tansy. I've thought of the same things, ani Ralph na tila nabasa ang naglalaro sa kanyang isip. Kung nasan man si Lola Tansy, natitiyak kong napatawad na niya si Monette at masaya na siya roon. I know, wika niya pero napaiyak pa rin siya. Kinabig siya nito para maisandal sa kanyang ulo ang dibdib nito. I don't have a child. Hindi ko nga siguro dapat iniisip na pwedeng akin ang nasa sinapupunan ni Monette dahil masyado nang matagal ang huling pagsisiping namin. But I gave her the benefit of the doubt. Besides, you told me it was just last you felt for me. I was devastated. Ugok? Bakit ugok? Devastated ka riyan. But I was. Ewan ko sa'yo. Bahagya siya nitong inilayo rito. Tinitigan siya nito. Para siya natutunaw sa titig nito. I really cared about you, Bea. Kung ikaw ay last lang nararamdaman para sa akin, ako'y hindi. Pero sumama ka kay Monette. Ako sa niya. Paano ko hindi sasama sa kanya? Sinabi mo na nga na last lang nararamdaman mo para sa akin. Na walang ibig sabihin sa'yo ang pinagsaluhan natin. Isa pa, gusto ko rin linawin ang lahat sa kanya. You know what I told her? What? That if ever she is indeed pregnant, I would be willing to support the baby but would not marry her. Iyon ay kahit pa ipagtulakan ako ni Lola Tansy na panagutan na nangyari sa amin. Hindi sa masama ang ugali ko o irresponsible ako. I just couldn't imagine marrying her when I am in love with another woman. Napalunok siya. Siya ba ang tinutukoy nito? Parang, pwede na ba siyang magsaya? Teka, wag muna, baka maudlot. I love you. And only you. Hindi ko alam kung bakit at kung paano nangyari iyon. It just happened. Wala na akong magawa para ma-reverse ang nararamdaman ko. Musika sa aking pandinig. Huwag kang tumigil sa pagtugtog. Parang idinuduyan siya sa alapaap. Pwedeng epekto iyon ng kung anumang gamot na itinurok sa kanya. But she doubted it. No narcotic in existence had the power to make her feel as happy as she felt at that moment. Totoo ba talaga ang mga sinasabi mo? He looked in her eyes. Hindi ako nagsasabi ng hindi totoo. Ralph, naglahong parang bula ang lahat ng agam-agam at pagdududa niya. Hindi na rin siya nahiya sa sinasabi nito na kumabig dito para mayakap siya. Gumanti naman ito ng yakap. Pero teka, okay ka ba talaga? Baka magulo lamang ang isip mo kaya mo nasasabi ang mga bagay niyan. Sabi nito. Sira, hinampas niya ang dibdib nito. I just want to be sure, kapag kasi pinakasalan na kita ay wala nang bawian. Ikinulong uli siya nito sa mga bisig nito. That was exactly where she wanted to be. Kasalagad ang sinasabi mo. Sita niya rito. Ayaw mo ba? Pag-iisipan ko. Huwag mo nang pag-isipan. Sira ka talaga. Alam mo ba, parang gusto ni Lola na magpunta ako sa puntod niya. Anito habang nakasubsob pa rin sa dibdib nito. Nag-angat siya ng tingin. Paano mo nalaman? Sinabi niya? Oo, isinalaysay nito ang pangyayari. Amazing, wika niya. I know, sang-ayon nito. Pero naisip ko mukhang hindi naman siya nagpapadalo sa puntod niya. Parang paraan lamang niya iyon para mapunta ako sa scene of the crime at ako makasaklolo sa'yo. The idea had occurred to her too. I'm glad I was there. Na makita ko kasi ang nangyari sa'yo ay lalo ko natiyak sa sarili ko na hindi ko matitiis na mawala ka sa akin. Sa palagay ko ay iyon ang pakay ni Lola Tansy. Hindi niya sinalungat iyon. Alam ni Lola Tansy na may pagtingin siya sa apo nito. Nakakamangha na kahit wala na ito ay nagagawa pa nito makialam sa buhay nila. Pero sino ba siya para kumontra? Lalo kung ganun pabor sa kanya mga pangyayari.
You really believe that, don't you? Tanong nito. I do. Salamat kay Lola Tansy. Maraming salamat sa kanya. Kinabig siya nito at niyakap uli siya. Naniyahin niya ng kanyang sarili na namnamin ang nag-uumapaw na kaligayahan sa kanyang puso. Wala namang balakid at alinlangan sa pagitan nila ni Ralph. Tahimik na umausal na siya sa pasalamat kay Lola Tansy. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Bea at Ralph. At lagi po nating tatandaan, hindi mo kailangang maghintay ng matagal para makilala ang isang tao. Minsan, ang unang tingin ay sapat na para malaman mo na siya ang hinahanap mo. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless and stay safe.